Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. Sa Capricorn, Merry Merry Christmas sa mga petsa na ito. Nako, sana po yung maganda ang gathering ninyo and enjoy the festivity. Ano po naghihintay sa inyo sa linggong ito? Let's begin. Inhale and exhale. Spirit Guide, Holy Spirit. Ibigay natin kay Capricorn yung mga mensaheng dapat nilang malaman this week. At the center, meron po kayong the Tower card. Things are changing for the better. Mamaya pag-usapan natin. In the area of what you need to focus, you have the Moon card. In the area of what you need, you have the High Priestess. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Six of Cups. Yes. In the area of your near future, you have the Ten of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayo the Two of Wands. In the area of your fortune, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Knight of Swords. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Capricorn sa inyong mga donations, saka po sa inyong hindi pag-i-skip ng ads. Salamat po. Yan lang po yung only way to support me sa ating bawat libreng reading ng ating Capricorn dito sa ating channel. Thank you rin po ha sa mga likes and comments. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, this is actually the start of your season, Capricorn. Sa mga nag-birthday po para sa linggong ito, happy, happy, happy birthday. Birthday mo na, Pasko pa, no? So talaga namang napakaswerte mo this week. Enjoy your birthday, enjoy your Christmas, and ikain mo na lang ako, no? And hope you have a lovely, lovely celebration this week. Happy birthday po. So, at the bottom of your deck, the Hanged Man. Sabi dito ng iyong spirit guides Capricorn, ngayong linggong ito, lawakan mo ang iyong isip. Hindi pwedeng gagawa ka lang ng isang bagay at ine-expect mo na eto lang ang solusyon. No, there are other options. At halimbawa yung mga options na yan ay hindi rin gumagana, baka naman mali ang pananaw mo sa isang bagay. So, tignan mo sa ibang perspektibo ang issue para mahanap mo yung karapat-dapat na solusyon sa bawat hakbang. Okay? Para magkaroon ka rin ng magandang andar, hindi ka na maantala, at lalo't higit hindi ka na andap-andap kumbaga sa ginagawa mo. Ito yung panahon na i-surrender mo rin yung control. You don't need to control things. You don't need to force things. Let things happen. At makikita mo kapag nag-relax ka lang at hinayaan mo lang umandar ang lahat, doon mo makikita yung tamang sagot na papabor sa'yo. Okay? So, congrats po. Sometimes, kailangan mo lang talagang maupo sa park, tignan yung mga halaman at umaandar, and then boom, papasok na sa isip mo yung kalinawan. Para mga ganyan. So, let your mind free from stress, free from chaos para makita mo yung tamang idea. Okay? Partneran natin to ng card of the week, compassion. Embrace others' differences. Accept your own imperfection. Sabi dito, yakapin mo yung mga pagkakamali ng ibang tao kasi ganun ka rin naman, 'di ba? Nagkakamali ka rin. So, doon nanganganak yung compassion. Naunawaan mo sila on a deeper level at lumalawak ang pangunawa mo sa maraming nangyayari sa buhay. Okay? Kumbaga, hindi lang ikaw ang main character. Lahat kayo main character sa kanya-kanya nyong buhay at lahat-lahat kayo ay may kanya-kanyang ginagawa. Okay? In your center, meron po kayong the Tower card. Tower card is all about changes sa buhay mo. Kaya ngayong linggong ito, Capricorn, in the start of your season, December 22, onwards, no? So, sabi ng yung spirit guides, let things happen. Kung may aalis, kung may magbabago, kung merong kailangang ayusin, kung kailangang mag-start over, kung kailangang tanggalin yon at ipasok ito, no? So, things are changing around you. Maaring change to sa love life o change sa trabaho, sa career, sa pananaw, maaari din, no? So, kung ano man yung mga pagbabago na yan, tanggapin mo because that will lead you to the right door. Okay? Kumbaga, kaya nangyayari to mga changes na to, it's because God wants you to do this thing or to track this road or to make this inevitable move, parang ganyan. So, ito ay divinely orchestrated. Hindi mo to pwedeng kontrolin or pigilan. Talagang dapat tong maganap. Kaya importante ngayon, maupo ka lang, buckle your seats, and
drive, no? Daanan mo ang buhay na ito at sa huli, pag nag-settle down na, makikita mo, yun pala yung gustong ipagawa sa akin ni God. Parang, yun pala yung meaning noon. Kaya pala hindi nangyari before. Ito pala yung para sa akin dahil dito. So, everything now will make sense soon. Okay? I-clarify natin siya. Tower cards being clarified by siya nga pala Capricorn, since ito ay birthday time mo dahil season mo to and Christmas time, ilapag mo na sa baba ang mga wishes mo na gusto mong matupad. I-comment mo yan sa baba, it will come true. Tower cards being clarified by the Seven of Wands. Yes, panahon to para talagang lumaban tayo. Yes, like I've said kanina, dumaan tayo sa Agos, pero habang dumadaan tayo sa Agos, we should also know kung sino yung mga bagay sa buhay natin na hindi na parte ng buhay natin in this change, no? Because you are now actually leveling up. Umaangat ka na eh. At meron ka na ini-implement sa buhay mo na bawal na ako sa ganito, hindi na pwede sa akin yan, hindi ko na kayo sasamahan. So, binabago mo yung sometimes lifestyle or yung antas ng buhay mo. And other people might not understand that. Hindi siguro nila maiintindihan yan, questionin ka, um, tatry kang tanungin kung bakit ginagawa mo yan, bakit mo ginagawa yan. Kasi ikaw ramdam mo kailangan na ng pagbabago, kailangan na ng pagtuwid or pagtahak sa isang mas maayos sa daan. And other people, you don't need to explain this to them. Hindi mo na kailangang i-explain pa sa kanila yan. Hayaan mo silang magchismisan dyan or maglaway sa explanation na hindi mo naman ibibigay, no? Basta buo sa'yo, tanggap mo, ready ka, accepted mo yung gagawin mo na yan, go push. Panindigan mo. Act in conviction, kumbaga. Kung ano yung gagawin mo, kung ano yung proseso mo or idea mo, do it your way and things will change beautifully para sa'yo. Okay? Napakaganda nito. Narinig ko din na bakuran mo na ang sarili mo laban sa mga taong pakialamero or mga taong walang ibang ginawa kundi alam mo yun, bigyan ka ng stress, doubt, pahinain ka or inaapak-apakan ka. Kapag na talaga natutunan mo na ipaglaban ang sarili mo, natutunan mong i-defend ang sarili mo laban sa mga taong ito, doon magsimulang magbago ang buhay mo. Doon magsimulang umikot ang lahat para sa'yo. Kasi hindi mo na hinahayaan yung ginagawa nila. You're defending yourself. You're defending what's yours. And you're defending your right, your respect for yourself. Okay? Ganoon din sa pamilya, kung iniisip mo na hindi ka vina-value o kaya binabastos-bastos ka, baka panahon na to para panindigan yung sarili mo at ipaglaban ang sarili mo. Okay? In whatever you're trying to focus on, you have the moon card. Sabi dito, kailangan mo daw lumaban sa buhay kahit na hindi ka sure sa kakahinatnan. Maraming bagay sa buhay mo ang hindi klaro, hindi malinaw, hindi mo alam kung aabante ka ba, ilalaban mo ba o aatras ka na. Marami kang mga ganyan takot at pangamba, no? Pero kailangan mo daw pagkatiwalaan ang iyong instinct, ang iyong gut feeling. Pag alam mong iyo eh. Pag alam mong kaya mo eh. Pag alam mong dapat akong tumayo dito kahit mag-isa ako, kaya ko eh. Parang ganyan. So, believe in what you can do and believe sa tinatawag ng damdamin para makadire-diretso ka at wala kang delay. Kapag naliwanagan ang isip mo na, yes, mahirap to. Yes, hindi ako sure dito pero gustong-gusto ko to, ilalaban ko to. Parang ganyan, okay? Example, gusto mo mag-online selling ng makeup. Wala ka naman masyadong alam sa pag-makeup, sa online selling, hindi mo pa siya ganun kagamay, pero sabi mo, gusto ko to eh, gusto ko simulan eh. Then push, no? Because the answers will come soon at may kita mo rin yung sagot. Yes, Seven of Swords. So, kailangan daw natin ng bagong strategy. Kailangan daw natin ng talagang bagong paraan, no? Work in a new way para matumbok mo at makalagpas ka na sa problema na ito. Narinig ko na kung ano man tong problema mong to, temporary lang to. Kayang-kaya mo daw tong lagpasan. Kayang-kaya mo daw tong higitan, kumbaga. Kaya ngayon, dapat kailangan talaga, pag may nangyayaring ganyan, you need to make sure na yung atake mo bago, no? Yung atake mo kakaiba sa past para hindi ka ulit bumagsak sa gantong state, di ba? Para makahanap ka ulit ng growth or makaabante ka na dyan, ma-let go mo na. So, ngayon, mag-isip ng mga bagong paraan, mag-isip ng mga bagong diskarte para once and for all, manalo ka na this time at makalarga ka na, makatapos ka na sa moon phase na to at sumibol na ulit ang araw sa'yo. Okay?
Kamusta ka, Capricorn? Sa po kayo nanonood ng ating reading? At saan ka magpapasko this time? Comment down below. Curious ako kung saan po kayo. In what you need, meron po kayong the High Priestess. You need to trust yourself. Okay? Malubak ang daan. Sometimes hindi ka sure. Sometimes hindi ka klaro kung anong paa ang gagamitin, anong hakbang ang gagawin. Pero kapag talagang pinagplanuhan, nag-isip at gusto mong baguhin yung outcome, nag-brainstorm ka ng mga bagong bagay, if you could really trust yourself, it will work out in your favor. No? Sabi dito, hindi mo naman daw kailangan lahat ng sagot meron kay para magpatuloy, di ba? Hindi mo daw kailangan lagi may assurance. Ang kailangan mo lang ready ka. Because that readiness is also a sign, a big sign na para sa iyo talaga to, no? So kailangan talaga kailangan manalig ka sa sarili mo, manalig ka sa kakayanan mo. Huwag mo isipin lagi na patalo ka or mahina ka or wala kang mangyayari dito. No. Kapag negative ang thinking mo, talagang walang mangyayari. Pero kung if you could really trust yourself, may kita mo bigla-biglang uusbong yung mga oportunidad kasi binuksan mo yung pintuan para sa'yo. No? So ngayon, kahit hindi mo alam ang sagot, isurrender mo yung need mo for answers muna. No? Halimbawa, balak mo mag-apply doon tapos marami kang hindi alam. Huwag mo hayaang pigilan ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi kaya mo naman daw aralin yan when you go there. No? So, hindi naman porket hindi mo alam ay imbalido ka na or wala ka na magagawa. Minsan marirealize mo, ay, kaya ko pala to. Ay, madali lang pala to. No? So, the answers will come at the right time. And you will realize na ako lang pala yung pumipigil sa sarili ko. Okay? The High Priestess being clarified by you have the Two of Swords. Yes. You need to decide. Lalaban ba ako o aatras ako? Papa Papalubog ba ako sa mga takot ko or sisimulan kong mag-take risk at pagkatiwalaan ang aking skills? Ako ba'y duwag para magdesisyon para sa sarili ko o kakapitan ko yung nararamdaman ko? So marami kang kailangan pag-decidean this time. So kailangan mo itong balansehin, Capricorn. Ang importante dito, lawakan mong isip mo, lawakan mong mundo mo. Hindi lang para today, kundi para sa next 10 years or next 20 years ng buhay mo. Kailangan talaga ikaw ay palaban in order for you to get the growth na gusto mo. Kasi kung iiwasan mo ang tawag ng damdamin, tapos hindi mo pa pagkakatiwalaan ang sarili mo, saan tayo makakarating, di ba? So, yun ang kailangan mo pagnilay-nilayan this week, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Cups. Si Six of Cups, sabi ng yung spirit guides, para magbago na ang buhay mo, you need to really let go and forgive the past. Okay? Meron ka daw sa past, whether tao yan, sitwasyon, mga nangyari, mga experiences mo na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. Na kailangan mo ng palayain ng sarili mo para magbago na ang buhay at manalo ka na ulit at makuha mo na yung mga bagay na matagal mo lang gustong kunin, no? So if you want to reach this position where you are, at the top of the world, you need to make sure na meron ka ng binibitawan in the past na bagahe na hindi mo na kaya at hindi mo na dapat dalhin sa buhay mo now. Okay? Narinig ko dito reconciliation, pagbabate, pag-aayos, learn to really have peaceful energy pagdating sa past mo. Okay? Nakita ko rin po dito sa Six of Cups, may regalo sa iyo si Universe, no? Birthday season mo to. So talagang may regalo sa iyo si God, si Universe para sa iyo this week and in the coming weeks. Sabi dito, kung gusto mo talaga magbago ang buhay mo, makakalagpas ka na dun sa hirap, dun sa problema. Meron kang kinakaharap ngayon na problema and asahan mo, lalagpas ka na dyan, no? A grand detour, a triumph over obstacles. Talagang pagkapanalo ito laban sa mga problema. At doon magsimulang magbago ang destiny mo kung saan here you are standing tall, defending your position, defending yourself para wala nang makapigil pa sa'yo at wala nang humarang pa sa mga gusto mo. Okay? Napakaganda nito. Wala nang makakapigil pa kay Capricorn. Congrats po. Six of Cups being clarified by the Four of Wands. Yes. Sabi dito, ng iyong spirit guides, time to celebrate. Panahon to para magsaya, magligaya, sumama ka sa mga friends mo, reunion. Kita ko rin may reunion dito or a meeting up with old mates, meeting up with old buddy buddies because kailangan nyo i-celebrate itong season mo na ito.
Nakita ko rin dito na kapag lumaya ka na sa isang problema, talagang makakahinga ka na maluwag and you want to celebrate this journey, kumbaga. So, kung kayo po ay dumadanas ngayon ng medyo gapang, huwag ka mag-alala dahil this week ay talaga namang makakalagpas ka na dyan at maramdaman mo din to, yung kapayapaan, worthy of party, worthy of pagdiriwang dahil dyan. So, make sure this time around na huwag ka hihinto sa kakatrabaho because talaga makakarating ka rin sa moment of success. Okay? Pero meron din po sa inyo, sa ibang Capricorn dyan, tantanan mo na yung past, ha? Real talkan tayo dito, real talkan. Yung past mo ay dinadrag ka pababa. Kaya make sure na bitawan mo yan para magkaroon ka ng direksyon patungo sa iyong goals and outcomes. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Ten of Pentacles. Ten of Pentacles is all about you getting that permanent blessing. Whether may job ka na, no? O kaya education na talaga namang set off ka na moving forward. Meron din sa inyo, nakita ko dito, asahan mo after watching this video, 10 days, 10 weeks, or 10 months, na meron ka ng bountiful blessing from something na pinaghirapan mo. Example, yung negosyo, biglang, boom, lalaki ang kita, tatagal, mag-expand. Ganon din sa trabaho, no? Parang solid na solid na. Kung dati contractual ka lang, at trainee ka pa lang, pero biglang boom, nagland sa iyo yung permanent job na talaga namang long-term mo tong pundasyon para sa buhay. Narinig ko rin for others, may mga family things na kailangan asikasuhin. Halimbawa, negosyong pampamilya, kailangan plansyahin yan, kailangan hands-on ka dyan. O kaya mga properties na bibilhin. Naku, congrats po, nakita ko dito bahay, no? Property na bibilhin or permanenteng bahay na to. O kaya permanenteng negosyo. At napakasiga ng pamilya. This is like a happy family event. Kasi lahat ng pangmatagalan, solid at saka sigurado, kumbaga. So, congrats, uulan ng biyaya para sa inyo this time on the near future. You have the Ten of Pentacles being clarified by you have the Wheel of Fortune. Wow. Wow. Speechless ako dito. Talagang wala na makakapigil sa success mo, Capricorn, in the near future. Wow. Tingnan mo naman yung number sa cards nila. Parehong 10. Ba? Parehong X, 10. So sinasabi dito na end na of a tough cycle. Sabi ko nga sa inyo, makakalagpas ka na sa mabigat. At kompleto na yung karmic cycle na yan. You're about to enter a new life, a new beginning. At sinasabi na yung spirit guides na ito na yung simula ng pag-abante at pag-success mo. Kaya wag ko huminto para patuloy na umikot yung magandang kapalaran para sa'yo. Wow, you are now entering a lucky phase sa buhay mo. Congrats. I-claim mo to, iyo to. Napakagandang kombinasyon. Jackpot para sa'yo. Wow. Congrats po. In your challenge, you have escapism and shadow blossom. Huwag mo daw takasan yung mga bagay na alam mong dapat mo nang harapin. Yakapin mo yung mga madidilim na parte ng buhay mo para hindi na yan magamit against you at para hindi mo na rin yung maging kahinaan yan. Siguro kung gusto mong umalis panandalian para makapag-isip, makapagplano, pero dapat babalik ka pa rin para tapusin ang problema at masolusyonan. Kasi kung aalis ka, iiwas ka ng iiwas, tatagal yan ang tatagal sa buhay mo at baka maging komplikado pa. Okay? In your challenge, meron po kayong the Two of Wands. Narinig ko dito, ang challenge sa'yo ay kailangan mong kumawala sa comfort zone mo. Masyado kang nakakulong sa ginagalawa mong limitadong mundo. Pero dito, kailangan daw mag-isip tayo ng tamang plano. So, maupo muna. Kung meron ka mang kahandaan or plano na gumawa ng mga bagay na bago, mag-risk sa life, mag-gamble sa life, kailangan daw Capricorn, ikaw ay ready ka na sumugal. Ready ka na maupo saglit at pagplanuhan ito ng mas matyaga at mas konkreto. Kasi kung wala kang plano, sayang. Sayang yung readiness mo to make a move. Kaya dito dapat crystal clear daw kung saan mo ba talaga dapat gustong pumunta. Baka mamaya gusto mo lang siya today pero bukas hindi mo na pala gusto. Sayang ang action mo, di ba? So make sure ngayon, dapat desidido ka na kung saan ka pupunta, anong balak mong gawin, sure na ba yan? Kasi kailangan mo yung panindigan para yung plano, mahanda mo na, malatag mo na. Okay? Para hindi ka magsayang ng pera, oras, time, money, effort. Okay? The Two of Wands being clarified by narinig ko
Narinig ko rin dito, merong isang bagay na dapat mo na-actionan pero hindi mo pa ina-actionan. I don't know why. So you need to figure that out this time. Two of Wands being clarified by the Five of Wands. Yes, kailangan talaga tayong lumaban. Kailangan natin ipakita na kaya natin to sa kabila ng balakid. No? Laging, narinig ko na sa isip mo lang to eh, itong mga balakid na to na, ay baka hindi ko kaya, ay baka walang slot doon, ay baka hindi ako pwede dyan, ay baka mag-fail lang ako. No, iniisip mo agad, very very confused ka kaysa magplanong mabuti. So, don't drown in your negativity. Kailangan talaga, susubok tayo. Try mo lang, subukan mo lang. Alam ko, takot ka kasi baka maraming kakompetensya, maraming kaagaw sa gagawin mo na yan. Pero ang isipin mo yung sayo. Huwag mo isipin yung ibang tao. Huwag mo isipin yung ginagawa nila. Iba yung timeline mo eh. At yun yung dapat mong pag-focusan this time. Okay? In your fortune, meron po kayong answering the call and wandering path. Meron daw kumakatok sa'yo. Whether a new job, a new opportunity, meron nag-o-offer sa'yo ng isang bagay, tanggapin mo daw yon at isugod mo yung laban patungo sa bagong journey na yan. Wandering path, enjoy the journey. Enjoy ka lang. Napakasimple. Enjoy lang. Surrender control. Surrender frustrations. I-surrender mo yung pagpapanik mo. Daanan mo lang yung bagong ruta. Tanggapin mo yung pagkakataong binibigay sa'yo. Everything will be fine. Okay? In your fortune, Queen of Wands. Sabi dito, be confident. Taas noo, lumaban ka, ipakita mo yung galing mo, ipakita mo yung ganda mo, yung kagwapuhan mo, and be sociable this week. Maging sociable ka. Meeting with other people, going to different places. Nakita ko dito na kung ano yung balak mong gawin, panindigan mo at i-execute mo. Huwag ka makinig sa mga tao sa paligid mo na dinadown ka. No? Hindi yun ang representasyon kung sino ka. Okay? Kailangan daw ikaw ay talagang malaki ang tiwala mo sa sarili mo para kung ano man yung mga changes sa mangyayari, positive thinking lang tayo. Hindi tayo nag-iisip ng masyadong nega, di ba? Sabi dito ng yung spirit guides, be go-getter, maging adventurous ka, mag-try ka ng mga bagong bagay para makita mo yung mga talagang para sa'yo. Okay? I don't know why, nakita ko dito may recognition ka. Recognition sa trabaho, sa negosyo, parang ganyan. At talaga magpapa-boost ng iyong confidence. Okay? Queen of Wands being clarified by you have the Queen of Wands. Ikaw din. Sabi niya, ako nga to, ba't ko pa i-explain? Sabi niya, be confident, have fun, enjoy your life. Huwag ka nang mag-isip pa ng judgment ng ibang tao. Kung saan talaga ang puso mo, go push, no? Isa pa, clarify pa natin siya. The Ten of Swords. Yes, huwag mo laging isipin na kapos ka o mahina ka o hindi ka magaling o pangit ang damit mo or wala kang ganito, wala kang ganyan. No. Huwag mo laging dalihin sa present life mo yung mga nangyari in the past. Kayang-kaya mo pang baguhin ang sarili mo at iangat ang sarili mo. So make sure na ikaw ay talaga namang taas noo, chin up, at ikaw ay ilagi mo iniisip, magaling ako, marunong ako, kaya ko to, ipapanalo ko to. Okay? Yun ang mantra mo. Magaling ako, marunong ako, ipapanalo ko to. Okay? If you have that mantra every single day, talagang ma-attract mo yung good things in your life. Okay? Napakaganda po nito para sa inyo. In your divine messages, i-claim mo to ha, i-like mo to para everything will work out in your favor. In your divine messages, meron po kayong a time for healing. Yes, panahon na para bumangon. Panahon na para maghilom ka sa mga nangyari in the past. Kaya mo yan. Especially here with reconciliation, pagbabate, forgiveness. No? You also have, don't let your past hold you back. Yes, wag mo daw hayaan na yung past mo ay makaharang sa'yo. Nako, kailangan talaga move forward tayo with our life. Para kang humihila ng isang trend na hindi gumagana. Di ba? Hindi ko umaandar doon. Trend yun, hihilahin mo, di ba? So kung bibitawan mo yung tali na humahawak sa trend, makakalakad ka ng dire-diretso. Okay? Walang delay. In your challenge, divine messages, Knight of Swords. Sabi ito, sugod, laban, no? Lumaban tayo, magkaroon ka ng energy, excitement, passion, adrenaline para sa mga bagay na gusto mong kunin sa buhay mo in the near future. Huwag ka daw matakot lumaban. Huwag ka daw matakot umabante. Okay? Kailangan natin ipakita na tayo ay taong susugod sa mga pagkakataon at kukunin natin yung chance for a better life. Okay? Napakaganda nito. The Knight of Swords being clarified by
The Three of Wands. Yes, may darating talaga sa iyo na new beginning or new opportunity. Matagal mo tong hinintay, matagal mo tong chinaga at pinagdasal. Nakita ko dito nagpasensya ka for a very long time kasi sinabi mo pag kaya na o pag okay na. And here it comes. Okay na, darating na siya. So, ang kailangan mo sumugod, lumaban, kunin yung chance, kunin yung opportunity because eto na yon. Eto na yung papabago talaga ng kapalaran mo. Wheels are turning in your favor. Life is changing for you. So, you need to defend it. You need to prove to everybody na kaya mong panghawakan itong bagong darating. Okay? So, good for you. Congrats po. Congrats, congrats, congrats. Eto na yan for you. Eto na yon. Congrats po. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have throne, position of authority. Yes, talagang meron kang i-acquire na magandang posisyon sa buhay na magpapaangat sa'yo. Some of you, para may kailangan nakausapin o na position of authority, maaaring teacher, professor, boss, supervisor. Nakita ko it's gonna be fruitful para sa'yo. You also have archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Wow, may magbubukas talaga mga pintuan, pagkakataon para sa iyo. I-claim mo to. This is yours. You also have marriage. Wow. For others daw, napakatatag ng inyong kasal, marriage. For others, may mga ikakasal or merong mga pagbubuklod na relasyon. So, congrats po. You also have June o Capricorn. Meron ba kayong special occasion sa June? Halimbawa, birthday ni kapatid, birthday ni pinsan, anniversary sa trabaho. Kung yes ang sagot, ibig sabihin, meron po, itong reading pong ito ay para sa inyo. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone sa buwan ng June. Congrats po. Ang outcome ni Capricorn for December 22 to 28, the Six of Pentacles. Talagang kakabig ka this time, Capricorn. Okay? Ito na yung time mo para tumanggap. Tumanggap ng kaliwanagan, tumanggap ng pagbabago, tumanggap ng new opportunity, tumanggap ng kaliwanagan pagdating sa desisyon, at tumanggap ng pagkakataon para kaching-kaching, magbago ang kapalaran in a good way. So, accept these good things. Deserve mo to. Huwag mo hindian, huwag mo katakutan. Matagal mo tong hiniling at matagal mo tong chinaga na makuha. So, claim it, it's yours. Okay? Clarify natin siya. The Six of Pentacles being clarified by. Narinig ko dito, alam mo, kung ano ang ibinigay mo, yun din ang siyang babalik. So, if you have planted good things in the past, darating din siya sa'yo pabalik in a good way. Okay? Six of Pentacles. The Eight of Wands. Wow. Nasa tamang direction ka daw. You're actually getting this confirmation na nasa tamang direksyon ng buhay mo. You're doing good, you're doing fine. At kung ano man daw itong new blessing na darating sa buhay mo, tanggapin mo kasi yun daw talaga yung tamang path for your success. Panahon daw to para ikaw naman ang bigyan at ikaw naman ang umangat, ikaw naman ang umasenso. Kapanalig mo ang Diyos, kapanalig mo ang magandang kapalaran this time. So congrats po, Capricorn. Accept it, claim it, it will be yours. Wow, Capricorn. Ito po ang inyong December 22 to 28. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the confirmation and messages. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Capricorn. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.